Very beautiful. It looks good, ah. Very beautiful. Anong bato kaya to? When I Where you get this one? when the bush the guy we went for a rescue, so I collect on the road. Many there, ah. Eto si Tangkad, kadarating lang. Where did you went? Saturday. No, where? Oh, Kaltok. Very far. Very far, ah. Near with Juba. Near Juba? Yeah. Really, ah. Yeah. You go Nag-mission kasi sila eh. How many trucks? 5, 5 trucks. but we live 2 there. We came with 3. They just came now, ah. Yeah. I brought for you this one, milk. Our milk. This Pio? Yeah, the fresh, not How much? One like this. 3.5. 3.5. I will pay or... No, I it's- brought for you. Thank you. I asked you yesterday, you need milk? You bring small. So It's okay, it's okay. Thank you. This one for Cristo. Why for Cristo big? You said Why for Bong small? you are very short, that's why I bring short, you see. So we are the same height with the Cristo, that's why I bring this one. Okay, So okay. if you are tall, I will give you the tall one. Okay, thank you. Uwi muna ako sa bahay ko. Ilagay ko sa rep itong gatas. Maliit yung binigay sa akin eh. Oh. Pero okay na yan. Ang bili daw niya doon 3,500. Kung sa peso 35 pesos. Hindi ko alam ang presyo sa atin yan, kaya hindi ko alam kung mahal o mura. Meron siyang dalang mga bato, parang salamin eh, oh. Pero bato siya. My goal, This one is different color, ah. Yeah. It looks good, ah. Very beautiful. Anong bato kaya to? When I Where you get this one? when the bush the guy we went for a rescue, so I collect on the road. Many there, ah. Yeah, but not so many. One place like this. Okay, Someone dig also. I say this one I want to go and take in Europe, so that maybe I can get money. Maybe somebody will buy that one. Yeah, this one you will buy maybe $10. Ano kaya tong bato na to? Look very nice. When a rich man see, he will say, "Let me have a look." I will look for rich people. To buy this one? Yeah. Kanina, nung pagising ko, umuulan. Pero dito, yung lupa naman dito, madaling bumaba yung tubig. Kaya doon sa loob ng compound namin, nung bago ako pumasok, tuyo na yung lupa. Hindi naman talagang tuyo, basa, pero wala nang mga tubig. Yung mga gwardiya namin, hindi na sila tumatambay doon sa malapit sa may gate. Doon na sila tumatambay sa may workshop na namin. Kasi nga, matubig eh. At dito, karamihan na ng mga tao niyan, madalas na late papasok. Lalo na pagka medyo umuulan-ulan sa ganitong oras, madalas yan, mga late na yan. Yung mga bagong subscriber natin, ang lagi nilang napapansin, yung mga kalsada daw pala dito, ganyan pa, wala pang mga simentado. Dito talaga, wala pang mga simentado mga kalsada. Katunayan ito, airport road yan. Pero lupa lang din. Nandun lang yung airport sa may likuran namin na yan. Pero sa capital city naman, sementado naman yung kalsada doon. Kaya yun ang i-share ko naman ngayon. Yung mga ibang video ko kung nandun ako sa capital city. Ganito ang itsura ng capital city nila kapag titingnan mula sa itaas. Dito pa lang mapapansin na natin na hindi pa talaga sila maunlad.
At kuha naman ito doon sa may city na mismo. Hindi nga lang ako nakapagkuha ng maayos dahil pasikreto lang to. Dahil bawal nga dito. Napakarami na ring mga sasakyan at lagi na rin kang traffic dito. At yung kalsada dito, yung mga main road, maayos na. Mga sementado na. Pero yung mga main road pa lang ang mga sementado. Pag pumasok ka sa mga looban, ganito naman yung mga kalsada. Mga lubak-lubak pa rin. Puro lupa pa rin. Ganito pa rin yung kalagayan ng mga kalsada nila dito. Kahit sa capital city nila. At alam ba ninyo na kahit doon sa capital city nila, wala pa sila nung water system, yung kagaya sa atin na Nawasa. Wala sila nun. Ang tubig nila, puro delivery lang ng mga truck. At karamihan doon sa mga truck na yon, kumukuha lang ng tubig doon lang mismo sa may ilog, sa Nile River. Meron namang nakukuha ng malinis na tubig doon sa, meron akong isang alam doon sa malapit sa bayan, sa may Juba Town. Kaya nga lang, matagal ang pila doon. Hindi kagaya nung iba na kumukuha lang sa ilog mismo, mabilis lang kumuha ng tubig. Meron lang silang mga pump. Doon sa malinis na tubig, pila talaga doon. Kaya yung mga bahay doon, yung mga malalaking bahay, meron silang mga tangke sa taas. Yun namang mga mahihirap lang, hindi nila kayang magpagawa ng ganon. Meron lang silang mga drum. Drum lang, nando sa malapit sa pinto nila, sa gate. Dahil yung mga truck na yon, pwede mong parahin yon. Kahit na isang drum lang yung bibilin mo, pwede yon. Ganon ang sistema nila doon. Sa kuryente naman, nung doon pa ako nagtatrabaho sa capital city, ang gamit namin doon, generator. Ang gamit ng mga company doon talaga, puro mga generator lang. Pero sa ngayon, nagkaroon na ng parang, kumbaga sa atin, parang Meralco. Meron na ngayon doon. Siguro mga wala pang 4 years yun eh. Dahil kahit nung nandito na ako, generator pa rin yung gamit nung mga naroon. Pero nung minsan pagpunta ko doon, nakita ko nga ginagawa na yung mga sa kuryente. At nagkaroon na sila ng city power ngayon doon. Sa pagkain naman, walang problema doon. Basta marunong ka magluto, madaming mabibili doon ng mga prutas, gulay, yung karne, mura lang din doon. Kahit yung frozen na manok, mura lang doon yun. Nung huling punta ko doon, ang pagkakaalam ko, 18,000 yung isang kilo. Kaya mura na yon. Parang 180 lang sa pera natin. Yung frozen na manok, ang tawag nila dyan dito, Brazilian chicken. Dahil halos lahat daw yon nanggagaling ng Brazil. Yun naman mga prutas, yung mga gulay, ang pinanggagalingan nun, puro sa Uganda. Kaya ang products dito, karamihan galing ng Uganda, ng Kenya. Doon kung ikaw ang magluluto, makakamura ka. Pero kung aasa ka lang na bibili sa restaurant, napakamahal ng bilihin. Ako pagka pumupunta ako doon, dahil yung mga gamit ko sa pagluluto nandito, pag pumupunta ako doon, ayokong magtatagal. Dahil sobrang mahal pagka sa restaurant kakakain. Meron din namang mga first class na hotel doon sa capital city. Medyo madami-dami na rin yon. At marami rin nga mga Pilipino na doon nagtatrabaho sa mga malalaking hotel na yon. Pero wala pa akong namit doon dahil pag pumupunta ako ng capital city, mga 2 araw lang, biyahe na uli ako papunta ng Pilipinas noon. Ganun lang lagi ang daan ko doon eh. Pag galing ng Pilipinas, dadaan ng Juba, papunta rito. At galing naman dito, dadaan doon, papunta ng Pinas. Kaya hindi ako nagtatagal talaga doon. At yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung video natin ngayon at maraming salamat po doon sa mga laging nanonood ng mga ina-upload ko.